Ang payapang sityo ng mga mangingisda sa gilid ng Laguna de Bay, na kadalasan ay tahimik, ay ginimbal isang araw ng isang kahindik-hindik na krimen. Isang batang buhay ang marahas na kinitil ng walang awa. Ang biktima ay isang dalagang nagtitinda ng buko na may angking ganda na nakahahalina. Ang kanyang matamis na ngiti at malambing na tinig ay naging pamilyar na tanawin sa ibabaw ng lawa. Sino ang may kayang pumatay sa dalagang marupok at nag-iisa sa buhay? At sa likod ng kanyang inosenteng anyo, anong madilim na lihim ang nakakubli? Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang hanging umiihip sa mga kawayanan sa gilid ng lawa ay nagpatayo ng mga balahibo. Si Dante, matapos ang magdamag na paglalakad sa maputik na bukid na lubog sa baha nang hindi nakahuli kahit isang dalag o hito, ay umuwi ng padwang-gewang. Ang tubig ulan ay nagpadikit ng kanyang kupas na sando sa kanyang katawang payat at nangingitim sa araw. Nagmumura si Dante sa kanyang isip. Talagang minalas ang gabing ito. Pagod na nga, wala pang pera pambili ng kahit isang 4 kantos ng Ginebra. Habang inis na inis, biglang napako ang kanyang tingin sa di kalayuan, sa ilalim ng makapal na kawayanan kung saan nakadaong ang isang maliit na bangka. Ang bangkang kahoy na may atip na pawid ay hindi naman mukhang espesyal kumpara sa daan-daang bangka sa lawa. Subalit, mula sa loob, may andap-andap na ilaw, minsan asul, minsan lila, tapos ay nagiging rosas, na lumalabas. Tila may mahika at mapanukso. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Dante. Ito na iyon. Eksakto sa madalas ibulong ng kanyang mga kainuman kapag lasing na. Ang bangka ni Lovely ang dalagang nagtitinda ng buko. Ang alamat tungkol sa pagbili ng buko kay Lovely, sinong lalaki sa baryo Malaya ang hindi pa nakarinig nito. Pero ang pagkikita ay nakadepende sa tadhana. May mga lalaking isang buwan ng gabi-gabing nagdadala ng flashlight sa gilid ng lawa pero hindi siya mahanap. Mukhang sinuswerte si Dante ngayong gabi. Napalunok siya. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Lumapit siya ng dahan-dahan na parang magnanakaw. Ang amoy ng ulan, putik, at lansa ng lawa ay sumusundot sa kanyang ilong. Ehem! Tumikim siya upang ipunin ang lahat ng lakas ng loob para tumawag. Ginaya niya ang eksaktong paraan na itinuro ng kanyang mga kaibigan. Neng, pabili ng buko. Saglit na tumahimik. Tanging patak ng ulan sa atip at ang mahinang hampas ng alon sa gilid ng bangka ang naririnig. Nagsimulang mawala ng pag-asa si Dante. Baka tulog na si Lovely. Akmang tatalikod na siya nang marinig mula sa loob ang isang tinig na kasing linaw at tamis ng pulot. Sa puntong Tagalog na malambing at nakakaakit, kumabog muli ang dibdib ni Dante. Ito na nga. Kumusta, kuya? Anong gusto mo, buko na matigas o buko na malambot? Parang piniga ang puso ni Dante. Tagumpay. Siya nga talaga ito. Sa sobrang kaba, sumagot siya, bibili ako. Bibili ako ng buko na matigas. Bahagyang nahawi ang kurtina. Ang liwanag ng ilaw ay tumama sa isang mukhang hugis itlog na napakaganda, mga matang mapanukso, at mga labing tila laging nakangiti. Kung ganoon, pumanhik ka na, kuya. Humakbang si Dante pasampa sa bangkang gumigiwang-giwang. Ang loob ay hindi malawak, sapat lang para sa isang manipis na kutson, ilang gamit, at tumpok ng mga buko. Ang amoy ng buko ay humalo sa murang pabango. Ewan ba niya, pero nang malanghap niya ito ay tila nakalalasing. Nakasuot si Lovely ng manipis na duster na nagpapakita ng kurba ng kanyang katawang nakamatay. Hindi siya gaanong nagsalita, umiti lang. Ang ngiti ni Lovely ay nakapagpalimot kay Dante ng daan pa uwi. Nakalimutan niya ang kanyang asawang naghihintay sa bahay. Sa labas ng kortina, ang ulan na kasing puti ng gatas ay bumuhos na parang higanting tabing. Ang bangkang kahoy ay patuloy na gumigiwang at umuugoy sa ritmong hindi galing sa mga alon. Ang hininga ng lalaking kargador ay bumigat at bumilis, nagbubuga ng mainit na singaw. Bilang tugon, narinig ang mahinang ungol ni Lovely. Minsan mataas, minsan mababa, matamis ngunit puno ng gayuma. Hinihila siya pailalim sa isang panaginip na walang labasan. Sa ilalim ng mapulang liwanag na andap-andap, tanging nakikita ni Dante ay ang malambot na kurba ng katawan at ang kutis na kumikislap sa pawis. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay lumulutang siya sa ibang ilog, hindi sa Laguna de Bay. Nakalimutan niya ang kanyang pagiging mahirap.
Sa sandaling iyon, siya ay isang hari at si Lovely ang kanyang buong kaharian. Kinabukasan ng umaga, umuwi si Dante habang ang asawa niyang si Elena ay gising na at abala sa kusina. Nang makita ang asawang umuwi na walang laman ang bayong, namumutla ang mukha, ngunit kakaiba ang ningning ng mga mata, nagtakang nagtanong si Elena, bakit wala kang nahuling dalag ngayon, Dante? Pero mukhang ang saya-saya mo yata. Inihagis ni Dante ang kanyang mga gamit sa lupa, walang pakialam sa asawa. Ang kanyang mga labi ay patuloy na nangingiti ng mag-isa. Hindi siya sumagot, sa halip ay humuni ng isang lumang kanta ng esehi, nang walang direksyon. Nakadama ng kakaiba si Elena. Lumapit siya at idinampi ang palad sa noo ng asawa. May sinat ka. Siguro dahil naulanan. Karaniwan ng tao ay pagod, bakit parang sinasapian ka? Tinabig ni Dante ang kamay ng asawa at tumawa ng mahina. Ano bang alam mo? Ngayong araw busog na busog ang puso ko hanggang mamaya. Hayaan mo na, matutulog muna ako. Mamayang gabi aalis ulit ako. Matapos sabihin iyon, dumiretso siya sa kwarto at humiga sa papag. Nakapikit ang mga mata, ngunit ang ngiti ng kasiyahan ay hindi mawala sa kanyang labi. Iniwan niyang tulala si Elena sa kusina na may isang tambak na tanong na walang sagot. Ang adiksyon matapos ang unang gabi ng pagbili ng buko ay parang droga. Araw at gabi itong kumakain sa isipan ni Dante. Naging tuliro siya sa trabaho. Sa kanyang ulo, tanging ang imahe ni Lovely ang naglalaro. Ang kanyang ngiting mapang-akit, ang boses na matamis, at ang sexing katawan sa ibabaw ng gumigiwang na bangka. Alam niya, kung gusto niyang makita muli ang diwata, kailangan niya ng pera, maraming pera. Sabik na sabik siyang maramdaman muli ang pagiging hari sa bangkang iyon. Naghintay siyang umalis ang asawa para magtrabaho sa bukid, saka siya sumilip sa kwarto. Kuminang ang kanyang mga mata nang makita ang alkansyang kawayan na matagal na nilang pinag-ipunan. Pinaghirapan nila ito para sana ipagawa ang tumutulong atip ng kusina. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang martilyo, tinutok sa alkansya, at pinalo ng buong lakas. Narinig ang tunog ng pagkabasag at nagkalat ang mga piraso ng kawayan. Ang mga asul at pulang papel na pera, kasama ang mga barya at nilukot na resibo, ay nagkalat sa sahig. Nagmamadaling dinampot ni Dante ang mga ito nang hindi binibilang at isinuksok sa bulsa ng maong. Maingat niyang nilinis ang mga kalat, itinago sa ilalim ng kama, at nakahinga ng maluwag. Ang kanyang puso ay puno ng pinaghalong takot at tuwa. Nang gabing iyon, dinala muli ni Dante ang kanyang mga gamit panghuli ng isda. Naligo siya ng maigi, isinuot ang lumang damit na binuhusan ng murang kolog hanggang sa bumango at nagtungo sa gilid ng lawa. Matapos maglakad ng ilang kilometro, ang bangkang may pamilyar na ilaw na lila at pula ay nakadaong na sa isang liblib na bahagi. Nang makita ang anyo ni Lovely, inilabas ni Dante ang makapal na pera mula sa bulsa at isiniksik sa kamay ng dalaga. Lahat to para sa'yo. Wala akong ibang maibibigay kundi pera. Basta masaya ka, masaya na rin ako. Nanlaki ang mata ni Lovely sa gulat. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malapad. Ang ngiting iyon ay nagpalasing kay Dante sa tuwa. Kinuha niya ang pera at sumagot ng malandi, "Naku, napakabait mo naman sa akin, kuya. Wala pa naman akong ginagawa, pero binigyan mo na ako ng ganito kalaki. Siyempre, mahal kita. Isang beses lang tayong nagkita, aalalahanin ko na iyon habang buhay. Kunin mo na, Neng. Bibigyan pa kita ulit." Nang makitang pumasok na sa bitag ang biktima, nagmandya at bumulong si Lovely sa tainga ni Dante. Ang mainit na hininga nito ay nagpatindig ng balahibo ng lalaki. "Ganito na lang, ibibigay ko sa'yo ang cellphone number ko. Kapag namimiss mo ako, text o tawag ka lang para hindi ka na mahirapang maghanap. Kawawa ka naman." Nang makuha ang numero ng diwata, pakiramdam ni Dante ay nakatagpo siya ng ginto. Pakiramdam niya ay higit pa siya sa lahat. Nang gabing iyon, ang bangka ay muling gumiwang-giwang. Ang mapang-akit na ungol ni Lovely ay humalo sa huni ng mga kuliglig sa pampang, lumilikha ng isang simponya ng kasalanan at pagnanasa. Habang si Dante ay lunod sa duyan ng bawal na pag-ibig. Sa bahay, nagsimulang makapansin si Elena ng mga kakaibang pangyayari. Laging nawawala ang pera sa bahay. Ang rurok ay nang madiskubre niyang naglaho ang kanilang alkansya.
Nang tanungin, todo tanggi si Dante, sinabing baka may magnanakaw na nakapasok. Ngunit ang kanyang masayahin at masiglang kilos ay lalo lamang nagbigay ng hinala kay Elena. Buong araw siyang sumisipol at kumakanta. Gabi-gabi siyang nagpapaalam para manghuli ng isda, pero umuuwi sa umaga na walang laman ang basket at maaliwalas ang mukha. Kapag ang isang babae ay naghinala, walang maitatago sa kanya. Isang tanghali, pumunta si Elena sa sari-sari store sa kanto para bumili ng ilang pakete ng instant noodles. Pagdating doon, narinig niya ang tawanan mula sa inuman sa likod ng tindahan, kung saan madalas tumambay ang mga lalaki. Sumilik siya at nakita si Boyet, ang binata sa baryo na mahilig magyabang, na nakaupo kasama ang ilang matalik na kaibigan ni Dante. Halahati ng lasing si Boyet, namumula ang mukha at walang tigil ang bibig. Alam niyo ba, yung babaeng nagtitinda ng buko, mas matamis pa ang boses niya kaysa sa sabaw ng buko. Isang kindat lang, malalaglag na ang puso mo. Sino mang nakabili na ng matigas na buko sa kanya, sigurado ibebenta ang bahay para sundan siya. Sinaway siya ng isang kaibigan ni Dante. Hinaan mo ang boses mo. Kapag narinig yan ng mga misis natin, patay tayong lahat. Tinabig ito ni Boyet. Lalo pang lumakas ang boses niya. Takot saan? Ang lalaki, kapag hindi alam kung paano bumili ng buko na yan, hindi pa marunong sa buhay. May dalawang klase. Ang ordinaryong buko, kwentuhan lang, yakap-yakap ng kaunti. Pero ang matigas na buko, yun ang sagad hanggang langit. Si Elena, na nakatayo sa labas, ay nakarinig sa lahat. Umugong ang kanyang tainga, namutla ang mukha. Matigas na buko, ordinaryong buko. Nagkunwari siyang pumasok, nagpapaypay gamit ang sombrero at mumiti ng pilit. Aba, sinong tindera ng buko yang pinag-uusapan niyo? Mukhang masaya ah. Saan ba masarap ang buko? Turuan niyo naman ako para mabilhan ko si Dante sa bahay. Nang makita si Elena, natahimik ang lahat ng lalaki. Namutla sila sa takot. Tanging si Boyet na lasing ang tuloy-tuloy sa pagsasalita. Nako, Ate Elena. Ang bukong ito, hindi pwedeng kainin ni Pereng Dante. Ang bukong ito. Ang bukong ito. Tumahimik ka, Boyet. Mabilis na tinakpan ng isang kaibigan ang bibig ni Boyet pero huli na. Tinabig ni Boyet ang kamay ng kaibigan, tumawa ng mahina at nagsalita ng walang preno. Ito yung buko ni Lovely sa bangka, ate. Napakaganda niya. Nakatira sa bangka na may ilaw na kumukutitap na makulay. Sino sa baryong ito ang hindi baliw sa kanya? Nabalitaan ko nitong mga nakaraan. May nakuha siyang big time na suki. Isang gabi lang, libo-libo ang binibigay, ate. Sa puntong iyon, dali-daling hinila ng mga kaibigan ni Dante si Boyet palayo habang humihingi ng paumanhin kay Elena. Naiwan siyang nakatayo doon. May ngiti pa rin sa kanyang mga labi, ngunit ang kalooban niya ay parang dinaanan ng bagyo. Bangka na may makulay na ilaw. Big time na suki na nagbibigay ng libo-libo. Ang mga salita ni Boyet, dagdag pa ang pagbabago ng kanyang asawa at ang pagkawala ng alkansya. Lahat ay biglang nagtugma ng malinaw at nakakatakot. Isang hinalang karumal-dumal ang nagsimulang lumaki sa puso ng simpleng ginang ng tahanan. Ang madaling araw sa Baryo Malaya ay karaniwang nagsisimula sa tunog ng makina ng mga bangka na pumapalaot. Ngunit ang umaga ng Nobyembre 20, 2009 ay iba ang naramdaman. Ang katahimikang bumabalot sa baryo ay pinunit ng isang histerikal na sigaw. Diyos ko po! May bangkay na lumulutang. Ang sigaw ni Mang Kulas at ng anak ng may-ari ng tindahan ay gumimbal sa buong pampang ng lawa. Nagtakbuhan ang mga residente patungo sa maliit na tulay na semento kung saan sumabit ang isang maliit na bangka. Sa loob ng bangka, sa ilalim ng basang kulambo, nakahandusay ang bangkay ng isang babae. Ang kanyang magandang mukha ay maputla at nangingitim na. Ngunit nakilala ng lahat na ito ay si Lovely, ang tindera ng buko. Ang dalagang may ngiting bumibihag sa puso ng mga lalaki sa baryo ay nakahiga na doon. Malamig at hindi na gumagalaw. Agad na dumating ang mga pulis at naglagay ng yellow line. Nagkumpulan ang mga tao, nagbubulungan sa takot at gulat. May nagsabing mag-isa lang sa buhay si Lovely sa bangka niya. Baka nagpakamatay dahil sawi sa pag-ibig. May bumulong naman na baka biktima siya ng selos dahil sa sobrang ganda.
Ang hangin ay sumikip sa dami ng kuryosidad at nakakatakot na haka-haka. Habang abala pa ang mga pulis sa pag-imbestiga sa gilid ng lawa, nakatanggap sila ng isa pang nakakagulat na report. Si Mang Ujang, na ang bahay ay ilang kilometro ang layo, ay sumigaw sa takot habang nagpapasto ng pato sa bukid matapos makita ang isang bangkay ng lalaki sa mababaw na kanal sa harap ng bahay niya. Ang pangalawang eksena ng krimen ay mas kahindik-hindik. Ang biktima ay isang lalaking hubot-hubad. Ang katawan ay puno ng malalalim na taga ng itak. Ang dugo ay natuyo na at naging maitim na mansa. Sa tabi ng bangkay ay nakakalat ang gamit pangkuryente ng isda. Kumalat ang balita kasing bilis ng nakalalasong hangin. Ang maliit na baryo na dati manok lang ang ninanakaw, ngayon ay nyanig ng pagkatagpo ng dalawang bangkay sa iisang umaga. Takot ang bumalot sa bawat tahanan. Sigurado kinuha ng Shokoy, bulong ng isang matandang mapamahiin habang nag-aantanda. Sabi ko na nga ba, yang panguryente ng isda, malas yan. Tamaan din talaga ng karma, sagot naman ng isa. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nakita si Elena, ang asawa ni Dante, na tumatakbong humahangos. Nang payagan siya ng pulis na kilalanin ang bangkay, pagkakita pa lang sa katawan ng asawa na tadtad ng luka, napahagulhol si Elena at hinimatay. Nagwala siya, umiyak ng histerikal, isinisigaw ang pangalan ng asawa sa kawalan ng pag-asa. Patuloy niyang pinupukpok ang sariling dibdib habang tumatangis. Diyos ko! Bakit mo ako iniwan ng ganito, Dante? Kagabi lang sabi mo manghuli ka ng isda para may pambili tayo ng bigas. Bakit ngayon nakahiga ka na dito ng malamig? Diyos ko! Sino? Sinong demonyo ang may kayang gumawa nito sa asawa ko? Nang makita ang payat na babae na umiiyak hanggang sa matuyo ang luha sa tabi ng bangkay ng asawa, naawa ang lahat. Naglapitan sila para patahanin siya at tulungang tumayo. Ang buong payapang baryo ay lumubog sa luksang bayan at matinding takot dulot ng dalawang karumal-dumal na pagpatay sa iisang umaga. Sa presinto ng pulisya, mabigat ang tensyon. Sa loob ng masikip na interrogation room na may isang mesa at dalawang upuan, nakaupo si Elena kaharap ang investigador. Mukha siyang pagod at lantang-lanta. Ang kanyang mga mata ay maga at pula dahil sa pag-iyak ng 2 araw. Patuloy ang kanyang pagpunas ng luha. Ang boses niya ay paputol-putol at mahina. Sir, ang asawa ko at ako. Kahit mahirap lang kami, mahal na mahal namin ang isa't isa, panimula ni Elena. Kargador siya. Ako naman labandera o kung ano-ano lang. Nag-ipon kami paunti-unti. Kahit gabi, nanghuli pa siya ng isda para may pandagdag ulam. Napakabait niyang tao, hindi naghahanap ng gulo kahit kanino. Kumuha ng baso ng tubig ang investigador para kay Elena. Sa mahinahong boses, sinabi nito, Mrs., huminahon po kayo at ikwento ng dahan-dahan. Mayroon po bang nakaalitan o pinagkakautangan ang asawa niyo nitong nakaraan? Mabilis na umiling si Elena, muling tumulo ang luha. Wala po, sir. Sobrang hirap namin. Wala kaming perang mapapautang. Hindi rin kami nagsusugal o gumagawa ng gulo. Pero, may isang bagay lang. Anong bagay, Mrs.? Sabihin niyo. Ganito po iyon. Noong nakaraang linggo, sumama ang asawa ko sa tungit sa kabilang baryo. Pinagbawalan ko na siya, pero sumama pa rin dahil niyaya ng barkada. Sabi niya habang nagsusugal. Nakaaway niya ang ilang istambay doon. Umuwi siya noong gabing iyon na galit na galit. Natalo daw sila sa pustahan tapos hinanapan pa siya ng gulo at pinagbantaan. Sabi nila, matanda na pero sugalero pa. Mag-ingat daw at baka sa daan wala nang makakilala sa kanya. Natakot ako nang marinig ko iyon. Sinabihan ko siyang huwag nang bumalik doon at pumayag naman siya. Pero yun pala, Diyos ko. Muling humagulhol si Elena at hindi na makapagsalita. Mukhang kapanipaniwala ang kwento. Isang away dahil sa sugal. Mga basagulero na gumanti. Tugmang-tugma ito sa kondisyon ng bangkay ni Dante na tadtad ng taga. Mukhang personal na paghihiganti. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Boyet. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak at hindi mapakali. Ipinatawag siya para magbigay ng salaysay dahil isa siya sa mga unang nakakilala sa bangkay ni Lovely at dahil na rin sa daldal niya sa tindahan. Ginoong Boyet,
Ano ang relasyon mo sa biktimang si Lovely? Diretsong tanong ng investigador. Napatalon sa gulat si Boyet, mabilis na tumanggi. Naku po, huwag kayong magsalita ng ganyan, sir. Wala akong relasyon sa kanya. Magkabaryo lang kami kaya magkakilala. Saka, napakaganda niya kasi, sir. Sinong lalaki sa lugar namin ang hindi nakakakilala sa kanya? Kilala sa paanong paraan? Ipaliwanag mo. Napalunok si Boyet, tumingin sa paligid bago hininaan ang boses na parang may ibubunyag na malaking sikreto. Ganito po, kung umaga nagtitinda siya ng buko, suka, toyo, parang ordinaryong tao. Akala ng lahat mabuting bata, nagsisikap mag-isa. Pero sa gabi, iba ang kwento, sir. Kumunot ang noo ng investigador, nakinig ng mabuti. Kaming mga lalaki dito, may code kami, pabili ng buko. Hindi po ibig sabihin bibili ng buko para inumin. Si Lovely may dalawang klase, ordinaryong buko at matigas na buko. Ipaliwanag mo. Opo. Ang ordinaryong buko, 300 pesos, isang session. Kapag ito ang binili, pwede lang umakyat sa bangka para makipagkwentuhan, yumakap o manghipo ng konti. Pero bawal lumampas doon. Pero yung matigas na buko, nag-alang ang sabi ni Boyet. Namula ang mukha niya. Nasa 500 pesos. Ang pagbili ng matigas na buko, ibig sabihin. Sagad, sir. May nangyayari. Biglang tumahimik ang kwarto. Ang sikreto sa likod ng magandang tindera ng buko ay nabunyag na. Paano nakakabili sa kanya? Swertihan lang to, kailangan tadhana ang magtagpo. Palipat-lipat ang bangka niya. Gabi-gabi kaming naglalakad sa pampang at kapag nakita namin ang bangka na may ilaw na lila o asul na mahina. Alam na namin na siya iyon. Lalapit lang at tatawag. Pabili ng buko. Kapag sumagot siya ng matigas o malambot, ibig sabihin swerte ka noong gabing yon. Nagsulat ang investigador at tumingin ng matalim kay Boyet. So, si Dante ba ay suki niya? Mabilis na tumango si Boyet. Opo, sir. Hindi lang basta suki, kundi big time na customer nitong mga huli. Narinig ko sa ibang tropa, baliw na baliw si Dante kay Lovely. Ewan ko ba kung bakit nagkapera siya bigla. Laging malaki ang tip. Sabi nila minsan, isang gabi. Nagbigay siya ng ilang libo. Kaya binigyan siya ni Lovely ng cellphone number para hindi na siya mahirapang maghanap gaya namin. Tinaktak ng investigador ang ballpen sa mesa. Bukod kay Dante, sino pa? Naku, ang dami, sir. Mahirap isa-isahin. Pero mapili si Lovely. Gusto niya lang ng mga lalaking bata pa at malakas para sa matigas na buko. Kapag matandang ugod-ugod, pinapalayas niya. Mataray yun, sir. May kwento nga na may customer na hindi siya napaligaya. Tinulak niya sa lawa. Pinalangway pa uwi ng gabi. Sabi daw niya, kung hindi mo ako kayang pasayahin, layas. Para manatiling malinis ang tubig. Ang testimonya ni Boyet ay parang isang timba ng yelong ibinuho sa investigasyon. Ang pahayag na iyon ay nagdugtong sa dalawang kaso ng pagpatay na akala ay walang koneksyon, gamit ang isang sinulid na hindi nakikita, ngunit napakatibay, isang bawal na relasyon na puno ng obsesyon at kabaliwan. Nasaan ka noong gabi ng krimen? Namutla si Boyet sa tanong. Pero mabilis siyang kumalma. Ganito, sir. May alibi ako. Pumunta ako sa kabilang baryo para makipag-inuman sa barkada. Uminom kami mula hapon hanggang gabi. Sa sobrang lasing, doon na ako nakitulog. Nakita ko ng mga magulang niya na natutulog doon hanggang umaga. Pwede niyong itanong sa kanila para sigurado. Ang testimonya ni Boyet ay nagbukas ng panibagong pinto sa kaso. Kung si Dante ay isang tapat na suki na handang maglustay ng libo-libo para kay Lovely, ang taong may pinakamatinding motibo para patayin silang dalawa ay walang iba kundi ang kanyang sariling asawa. Ilang araw matapos ang libing ni Dante na puno ng iyakan, ang simpleng bahay ni Elena ay balot ng kalungkutan. Ilang kamag-anak ang dumating para makiramay sa nasadlak niyang kapalaran bilang biyuda. Nakaupo lang si Elena doon. Ang mga matay nakatulala sa kawalan. Bago pa man maubos ang mangkok ng lugaw na kinakain niya, umugong ang tunog ng motorsiklo sa bakuran at namatay. Dalawang pulis na nakauniporme ang mabilis na pumasok.
Seryoso ang kanilang mga mukha. Inilahad ng isa ang isang papel na may pulang tatak sa harap ni Elena. Matigas at malinaw ang boses nito. Mrs. Elena, may warrant of arrest kami ilaban sa inyo para sa kasong murder. Biglang tumahimik ang buong bahay. Ang mangkok ng lugaw sa kamay ng kamag-anak ay bumagsak sa sementong sahig. Dahan-dahang inangat ni Elena ang kanyang mukhang basa pa ng luha. Tinitigan ang dalawang pulis ng may takot at hindi makapaniwalang tingin. Ang malamig na posas ay ikinabit sa kanyang payat na pulsuhan, mga kamay ng babaeng 3 araw pa lang ang nakararaan ay kinahabagan ng buong baryo. Sa istasyon ng pulis, mariing itinanggi ni Elena na may kasalanan siya, umiiyak habang ikinukwento ang hirap ng pagkawala ng asawa. Ginampanan niya ng perpekto ang kanyang papel hanggang sa inilapag ng investigador ang isang ebidensyang hindi matututulan sa ibabaw ng mesa. Isang lumang cassette player na naninilaw na ang plastik sa luma. Ang radyong ito ay natagpuan sa bangka ni Lovely. Sa investigasyon, nalaman ng pulisya na may kakaibang bisyo si Lovely, ang i-record ang boses ng kanilang pagtatalik. At ang cassette tape mula sa gabing iyon ay natagpuang buo pa sa loob ng player. Kilala niyo ba ang bagay na ito? Sumulyap lang si Elena at umiling. Hindi na nagsalita ang investigador. Pinindot niya ang play. Mula sa speaker na garalgal, nagsimulang marinig ang mga boses na pamilyar at nakakapanindig balahibo. Una ay tunog ng tubig, tapos ang boses ng isang lalaki. Ang boses na kahit mamatay si Elena ay hinding-hindi niya makakalimutan. Neng Lovely. Miss na kita. Sinundan ito ng malanding boses ni Lovely, mahinang tawa at pagkatapos ay mga tunog ng makamundong pagnanasa, ang habol hininga at ungol. Nanigas si Elena sa upuan. Ang mukha niya ay namutla na parang dahon ng saging. Nagsimula siyang manginig ng malala. Pero hindi pa iyon ang lahat. Nang ang mga tunog ng kasalanan ay umabot sa rurok, narinig ang malakas na kalabog na nakakarindi. Tapos lumabas ang ikatlong boses. Ang boses ng isang babaeng puno ng galit at puot na sumigaw, pumunit sa katahimikan ng gabi. Pokpok. Papatayin kita. Mamamatay kayong dalawa sa kamay ko. Iyon ang boses ni Elena. Nire-record ng tape ang lahat. Ang kanyang walang habas na pagsugod. Ang panik na sigaw ni Dante. Elena! Nababaliw ka na. Huwag! Ang nakagigimbal na tunog ng taga mula sa itak na humahampas sa laman. Ang nakakaawang tili ni Lovely at ang kanyang desperadong pagmamakaawa. Parang awan niyo na, ate. Patawarin niyo ako. Ah! Ah! Tapos ang tunog ni Dante na bumagsak. Habang ang boses ni Elena ay patuloy sa pagmumura at ang tunog ng taga ay nagpatuloy hanggang sa ang natira na lang ay katahimikan at ang hinihingal na paghinga ng pumatay. Tumigil ang cassette player. Yumuko si Elena sa mesa. Ang balikat niya ay nanginginig ng matindi. Tapos na ang moro-moro. Nagsimula siyang umiyak. Hindi iyak ng isang asawang nawalan, kundi iyak ng isang pumatay na nasukol na. At doon, umamin si Elena. Nagsimula akong maghinala ng laging nawawala ang pera sa bahay. Ang alkansyang ilang taon naming pinuno na wala rin. Nang tanungin ko siya, umiwas siya, pero kakaiba ang kilos niya. Gabi-gabi nagpapaalam maming wit, pero umuuwi ng walang huli at abot tenga ang ngiti. Isang araw, pumunta ako sa tindahan para bumili ng mami. Narinig ko si Boyet na nag-iinuman kasama ang barkada ng asawa ko. Lasing siya at kung ano-ano ang sinasabi. Nagkwento siya tungkol sa matigas na buko. Nagkwento siya tungkol sa babaeng nasa bangka na may makulay na ilaw. Sinabi niyang may lalaking nagbibigay ng libo-libong tip. Sa oras na iyon, parang sasabog ang ulo ko. Alam ko, asawa ko iyon. Noong gabi ng Nobyembre 29. Nagpaalam na naman siya para manghuli ng isda. Alam ko kung saan siya pupunta. Sinundan ko siya ng patago. Nakita ko ang bangkang may ilaw na lila at pula. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib. Lumapit ako at narinig ko. Narinig ko ang ungol mula sa loob. Sa sandaling yun, umakyat na ang dugo sa ulo ko. Hindi na ako makapag-isip ng tama. Nakita ng mata ko ang itak na pangbuko sa bangka. Kinuha ko iyon. Sumugod ako sa loob.
Totoo nga, nandoon ang asawa ko. Nakapatong siya sa babae. Walang sabi-sabi, winasiwas ko ang itak ng walang habas. Hindi ko alam kung saan ako tumataga o ilang beses. Sumigaw ang asawa ko at niyakap ang babae para protektahan. Siya ang unang tinamaan ng itak ko. Bumagsak siya. Ang babae naman tumili at nagmakaawa. Pero bingi na ako. Patuloy ko siyang tinaga. Tinaga hanggang sa hindi na siya gumalaw. Nang humupa ang galit ko, nakita ko ang paligid. Dugo kahit saan. Natakot ako ng sobra. Hinila ko ang bangkay ng babae sa maliit na bangkang hila-hila nila. Kinalagan ko ang tali para tangayin ito. Ang asawa ko naman. Sobrang bigat ng bangkay niya. Natagalan ako bago ko siya nahila paahon. Dinala ko siya sa mababaw na kanal. Doon ko siya itinapon. Inihagis ko rin doon ang gamit pang kuryente para isipin ng tao na biktima siya ng away. Pagkatapos, bumalik ako sa bangka, tinipon ang mga damit at ang itak, at itinapon sa pinakamalalim na parte ng lawa. Umuwi ako, naligo at nagkunwaring walang nangyari. Kinabukasan, nang mabalitaan kong may natagpo ang bangkay, nakitakbo ako at umarte bilang asawang nagluluksa. Nagtapos ang pag-amin ni Elena sa mga hikbi. Ang buong krimen ay nabunyag ng detalyado at nakapangingilabot. Sa paglilitis na ginanap sa Regional Trial Court, sa harap ng mga ebidensya at testimonya na hindi mapasusubalian, si Elena ay hinatulan ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Reclusion perpetua o habambuhay na pagkakulong dahil sa kasong murder at parricide. Ang mabigat na sentensyang ito ay ganti sa kanyang hindi makataong ginawa. Ang bulag na selos ay bumago sa isang simpleng ginang ng tahanan upang maging isang malupit na halimaw na sa huli ay kailangang pagbayaran ng kanyang kalayaan habang buhay. Ang kaso ay sarado na. Ngunit ang sugat at mapait na aral tungkol sa katapatan sa pagsasama at ang halaga ng paglutas sa problema ng may malamig na ulo ay patuloy na magmumulto sa komunidad ng mga mangingisda sa Laguna de Bay. Ito ay isang trahedya na nagsimula sa pagtataksil sa tahanan at nagtapos sa karumaldumal na krimen na dulot ng bulag na selos. Ang isang saglit na pagkawala ng kontrol ay nagtulak sa isang asawa sa pinakamataas na uri ng kasamaan, ang kumitil ng dalawang buhay at mag-iwan ng sugat na kailanman ay hindi maghihilom. Ito ay isang aral na napakamahal para sa ating lahat. Huwag kailanman hayaang daigin ng galit ang